Tandaan, si Xiaohu ay higit lamang sa isang ordinaryong manlalaro. Agad na lumitaw sa likod ang 1,000 taong dragon. Ito ay labis na natakot sa lahat. Hindi inaasahan na mayroon siyang tunay na proteksyon ng dragon. Ito ay ang kakaibang tunay na katawan ng dragon. Lahat ay yumuko at sumamba. Ngunit ang lalaking nasa harap ay hindi naniniwala. Kumunat ng malaking tibak at tumakbo patungo. Ngunit siya ay diretsyong itinaboy ng tunay na proteksyon ng dragon ni Xiaohu. Kamakailan lang pala. Si Xiaohu ay kasalukuyang nagtitiyaga sa pagsasanay sa bundok. 3 guro ang nagkukunwaring mga killer upang subukan ang kanyang kakayahan. Nagkukunwaring mga killer na nagtulungan upang labanan sila. Hindi alam ng lahat na ang kasanayan sa martial arts ni Xiaohu ay nasa antas ng kahusayan na. Kahit silang tatlo ay hindi kayang tumbasan ang kanyang galing. Ang 3 babae na guro ay nakita na natutunan na niya ang mga itinuro nilang mga sikreto. Kaya pinayagan na siyang bumaba mula sa bundok. Pagkatapos ay inilabas ang isang dokumento noong panahon ng kanyang napakalayong ninuno. Ang kasulatan ng kasal na itinakda ng kanyang napakalayong lolo. Binuksan at tiningnan. Nakasulat doon na dapat siyang pumunta sa pamilya ng Qin upang tuparin ang kasunduan. Binigyan din siya ni Master ng Black Gold Dragon Card. Hindi lang trilyon na pondo ang nasa loob nito. Ito rin ay sumisimbolo ng pinakamataas na posisyon. Ngunit ibinigay ng pangalawang guro ang kanyang flying fish knife na kayang magputol ng bakal tulad ng putik sa kanya. Pagkatapos bumaba ng bundok, handang pumatay ng Diyos at Buddha. Ngunit ibinigay ng 3 guro sa kanya ang isang singsing. Kapag isinuot niya ito, siya na ang mayari ng unang puwersa sa longdian ng malaking gusali. Walang sino mang may lakas ng loob na guluhin siya. Kaya't pagkatapos magpaalam kay 3 guro, bumaba na si Xiaohu ng bundok. At sa oras ding iyon, dumating ang ilang dosenang mga magarang sasakyan. May isang grupo ng mga tao na bumaba mula sa mga sasakyan. Ang nangunguna ay mismong gobernador ng Nansheng na si Qi Shenhai. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ng gobernador, ang pamilyang Qin na kanyang pinagtatanggol ngayon ay lumalago ng husto. Mamaya ay magkakaroon ng malaking pagtitipon para sa pondo. Pagkatapos malaman ni Xiaohu, nagbihis siya ng maayos at sumama sa pagtitipon. Subalit biglang may babae na tinutukan ng mamamatay tao ang bumaba sa sasakyan at diretsyong lumapit sa kanya. Ang babae na walang takas ay humingi ng tulong kay Xiaohu. Sa sandaling iyon, hinabol na rin sila ng mamamatay tao. Hindi maaaring manood lang si Xiaohu sa pangyayari. Kumunat siya ng espada na ibinigay ng kanyang guro at pinatay silang lahat. Sa oras ding iyon, dahan-dahang dumating ang mga bodyguard at pamilya ng babae upang pasalamatan siya sa pagligtas ng kanyang buhay. Hindi lamang siya binigyan ng kanyang business card, kundi ibinigay din sa kanya ang mamahaling jade pendant na nagkakahalaga ng bilyon. At si Xiaohu ay papunta sa pamilya Qin upang humingi ng kamay. Kaya't walang anumang pag-aalinlangan, tinanggap niya agad. Nakita ni Xiaohu kung gaano siya kamahal ng iba. Kaya't pinayagan niya ang pamilya Ye na lumapit sa kanya kung mayroon mang problema. Kaya niyang tumulong sa kanila isang beses. Iniisip ng matanda na siya ay isang manloloko. Dito'y walang basehan ang mga sinasabi. Hindi inaasahan, agad napansin ni Xiaohu na may problema sa puso siya, kung hindi ginagamot sa oras. Walang dad ang mamamatay sa loob ng isang araw. Ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Dahil dito, napilitang umalis si Xiaohu pansamantala. Subalit bigla na lamang umalis si Xiaohu. Biglang samuka ng dugo ang matanda. Ito'y nagpatunay sa sinabi ni Xiaohu kanina. Kaya't agad siyang dinala sa ospital. At ang babae, upang hanapin si Xiaohu, pinagutos sa sekretarya na gamitin ang pangalan ng Star River Group. Nagpadala ng regalo sa pamilya Qin na pinagpapakasalan ni Xiaohu. At gayon din sa komperensya ngayong gabi. Maglalagak ng bilyon para sa kanilang pamilya. At ang hindi nila inaasahan, na ang pamilya Qin ang makakakuha ng mga ito. Ito'y dahil kay Xiaohu, ang mapagsamantala na ina ng pamilya Qin, na iniisip na mayaman ang nag-arrange sa likod. Sa isang iglap, nagsimula na ang funding conference. Dumating din si Xiaohu sa eksena. Magandang araw, ako si Cheng Long, ang kitiwala ng Qin Group. Ikinalulugod ko po kayo, ikaw ba ay dadalo sa kasalang ito? Pumunta ako para sa aking fiancé, pakiusap. Pinagsabihan siya ng kitiwala na huwag magsinungaling. Nang hindi sila maniwala, agad na ipinakita ng binata ang marriage certificate. Sa sandaling iyon, lumakad ng may pagmamalaki ang fiancé. Nang gustuhin ng binata na ibigay ang marriage certificate, agad itong kinuha ng ina ni Qin at sinabing ang kasunduan ay naitala na 20 taon na ang nakalipas, kaya't hindi na ito maituturing ngayon. Hindi inaamin ng fiancé ang kasalang ito, ibinigay sa kanya ang isang tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong, kaya't naputol na ang kanilang engagement. Sa hindi inaasahang pangyayari, tumawag ang Star River Group at nagdagdag ng 100 bilyon sa kanilang pondo. Ano pa ang sasabihin mo ngayon? Lahat tayo ay narito at nakatingin, hindi ba't ikaw ang nag-udyok kay Miss Ye na magdagdag ng pondo?
Ang pagdagdag ng 100 bilyon, si Ye Ching-cheng ay walang kakulangan sa pera, hindi katakataka na sa murang edad ay siya ang kinatawan ng pamilya Ye sa paglaban sa 4 na malalaking pamilya. Bata, sa pagkakaroon ng 200 bilyon na pondo ang aming pamilya Chin, tiyak na tataas na kami sa tuktok. Ang aming silanlan ay magiging pinakamakintab na perlas ng Timog Lalawigan. Ang taong dapat niyang pakasalan ay dapat maging si Jiu Tian Shenlong, hindi katulad mo na isang walang kwentang tao. Sa tingin mo ba ay mayroon kang ilang hindi matamo na katayuan? Kahit ang dalagang anak ng pamilya Ye sa Timog Lalawigan ay sumusunod sa iyo, parang tuta, at sumusunod sa lahat ng iyong utos. Ang aking estado ay maaaring agawin ng katulad mo. Huwag ka nang magsalita, si Miss Ye ay aking iniidolo. Hindi ko papayagan ang sino man na siran siya sa harap ko. Kung sa tingin mo ay kulang ang 5 milyon, pwede kitang pakasalan kung magdagdag ka pa ng 5 milyon. Payo ko sa iyo, kunin mo ang pera na ito at umalis ka ng maayos. Huwag mo sabihin na ang pagkawasak ng pamilya Luo ay walang kinalaman sa pamilya namin sa Chin. Kahit may kinalaman, sapat na ang perang ito para bilhin ang iyong mababang buhay. Ang pamilyang ito ng Chin, talagang nagbigay sa akin ng isang malaking pagkakataon. Kung ganoon, wag na kayong umasa sa 200 bilyong puhunan. Napakagaling, talagang napakagaling, marami na akong nakitang manloloko. Ang kapal ng mukha mo, ito ang unang beses kong makakita. Cao Xiao, sa wakas ay dumating ka rin. Ang investment ng pamilya Ye sa pamilya namin sa Chin, ikaw ang nagtulong sa likod, di ba? Bata, ang pamilya Chin ay nakakuha ng 100 bilyong investment mula sa Star River Group. Maliwanag na ang aming pamilya Cao ang nag-ayos ng lahat. Anong karapatan mo para kunin iyon? Cao Xiao, hindi mo alam. Ang taong ito ay si Luo Bin, isang inanak ng angkan ng Luo. Iniisip mo bang mag-asawa si Qin Zhang dahil may kasulatan ka? Hindi man lang siya karapat-dapat. Munting angkan ng Luo, hindi pa nga natin nababanggit ang bilyon-bilyong investment ng angkan ng Ye. Ito ay pinagkakautangan sa koneksyon ng aming angkan ng Cao, wala kang kinalaman dito. Sa pag-aalok ng kasal, hindi ka man lang bumili ng maayos na regalo. Gusto mo bang mapahiya ang pamilya Chin sa harap ng maraming makapangyarihan sa lungsod? Sino ang nagsabing wala akong regalo? Ito ang aking regalo, ang 1000 taong yelo. 1000 taong yelo, ito ang tinatawag na walang halagang kayamanan. Tiya, huwag kang magpapaloko sa taong ito. Ang 1000 taong yelo ay bihirang makita, may halaga sa kaharian. Ayon sa aking kaalaman, sa buong Timog Lalawigan, tanging ang opisina ng gobernador lamang ang mayroon. 3 araw na ang nakalipas, binili na ito ng kapatid na babae ng angkan ng Ye sa malaking halaga. Naalala mo ba ang 1000 taong yelo? Hindi ba niya ninakaw iyon mula sa kapatid na babae ng angkan ng Ye? Magnakaw, nakiusap sa akin si Ye Ching-cheng na kunin ito. Ikaw na umaasa sa kasaysayan ng iyong mga ninuno para mabuhay. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ni Miss Ye. At ikaw pa ang nagsasabing siya ang lumapit sa iyo. Ako'y magpapakumbaba at tatanggapin ito. Tama, akala ko'y walang alam ka lang. Hindi ko inakala na ikaw ay isang walang galang at walang modo. Iyon nga. Anong karapatan at kakayahan mo para asarin siya? Oo, hindi pwedeng insultuhan si Miss Ye. Mukhang sobra ka nang naiinis sa buhay. Pababayaan kitang mawala sa lahat ng oras. Isang mapanlinlang na babae, hindi kayo karapat-dapat sa aking paggalang. Talagang nakakatawa. Isang mapanlinlang na babae. Alam mo bang nasaktan mo si Miss Ye? Si Miss Ye ang kalaban ng buong Galaxy Group. Kaaway ng buong pamilya Ye at ng buong Timog Lalawigan. Ngayon ka agad magluhod ka sa harap ko. Tumango ka ng 3 beses patungo sa pamilya Ye. Pwede kitang bigyan ng pagkakataon. Hayaan mo akong lumuhad. Natatakot ako na hindi makayanan ni Ye Ching-cheng. Sapat na, Robin. Dapat hindi ko pinansin ang kasalukuyan mong hawak na kasal. Ngunit hindi mo dapat kutsain si Miss Ye dito. Hinding-hindi ko ito matitiis. Ngayon, sa harap ng lahat ng may kapangyarihan sa Haicheng, ipapahayag ko, aking kinakansela ang ating kasunduan sa kasal. Nakita mo ba? Pati ang langit ay nagdiriwang. Hindi ko kinaya ang pagbabanta mong mukha. Pababayaan mo akong magluhod. Tama. Noon, hindi malayong ang pamilya Luo ay may ginawang kasamaan. Wala ka ring karapatan na tumayo dito. Wala ka ng koneksyon sa pamilya ng Chin. Ang engagement natin ay tuluyan ng kinansela ng aming mga pamilya. Aking kinakansela ang ating engagement. Karapat-dapat nga sa'yo. Robin, simula ngayon, ang kasunduan ng kasal natin ay lubos ng kinansela. Dahil sa'yo, ang pamilya ng Chin ay nadumihan. Hindi malayong ang pamilya ng Luo ay may ginawang kasamaan noong mga panahon na iyon. Umalis ka. Iyon nga, hindi ko matiis ang paraan mo ng panggigipit. Huwag kang magkalat dito. Mata ng mga tao. Lumabas ka. Mag-sorry ka agad.
Matatapos din ito kung lalabas tayo. Kailangan ba talaga ng ganito ngayon? Ipalabas mo siya tulad ng aso. Oo. Chinlan. Ikaw ang nagsira ng kasal. Sana huwag kang magsisi. Ye Xingcheng. Sunduin mo ako agad sa Chin's Group. Bigyan kita ng 3 minuto. Ano? Hilingin kay Miss Ye na sunduin ka. Ikaw ay sanay ng maging tanga. Sanay pa rin sa pagiging baliw. Pamilya Fan 1. Oo nga. Huwag muna nating pag-usapan kung kaya mo o hindi. Maaring makantak si Miss Ye. Batay sa mga sinabi mo kanina, kahit dumating talaga si Miss Ye, unang gagawin ay putulin ang aking mga paa. Tatanggalin ko ang iyong dila. Oo. Maghihintay lang ako dito. Tingnan natin kung paano niya puputulan ang aking mga paa. Bata, talagang hindi ka iiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong. Basta lumuhad ka at humingi ng tawad. Ako ang magdedesisyon. Putulin ko lang ang iyong mga binti. Iiwanan kita ng walang takas. Pabalaykan kita sa bundok. Kang Xiao, bakit pa magaksaya ng salita sa taong ito? Mas mabuti pang palayasin siya. Ipaalam sa kanya. Ano ang ibig sabihin ng hindi dapat insultuhan ang mayamang pamilya? Ipaalam sa kanya. Saktan mo si Miss Ye. Ang magiging resulta ng pagkakasala sa kilalang mayamang pamilya. Pamilya Fan 1. Anong ginagawa mo dyan? Bata, tingnan natin kung sino ang makakatulong sa iyo ngayong pagkakataon. Mamamatay ka. Purple Group Global Star Main Station. Napaka-misteryoso. At, ito ay tila usok mula sa ating mga ninuno. Dumalo sa hapunan sa aming tahanan ang pamilya Chin. Ito ay tila usok na lumalabas mula sa libingan ng aming mga ninuno. Kailangan din nating pasalamatan si Kang Xiao. O baka sanay ka nang maging baliw. Saan tayo kukuha ng pagkakataon para sa aming Chin Group? Salamat kay Kang Xiao. Mukhang may malalim na koneksyon ang pamilya Chin. Napaka-misteryoso. Pati ang pamilya Ye ay pinapakialaman. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon. Kailangan kong mapanalo ito. At, huwag kang mag-alala. Ito ay mga bagay-bagay lamang. Bata, pamilya Fan 1. Bakit hindi ka lumuhad at humingi ng tawad? Ikaw ang magiging biktima. Pabatid sa kanya. Basta magluhod ka at humingi ng tawad. Ako si Cao Xiaojia mula sa pamilya Cao. Mr. Ye, akala mo ba ay siya ang batang mayaman ng pamilya Luo? Salamat sa pagtulong sa Chin Group. Nag-invest ng 200 bilyon. Hindi ako nandito para dito. Nasaan ang iba? Sino? Nakita ko. Kahit dumating si Miss Ye ng totoo. Sa harap ng lahat, ang magnanakaw na nagnakaw ng iyong kwintas ay dumating. Kaya pala, ang batang ito hindi lang nanakaw ng kwintas ni Ye. Talagang malaking baha ito sa templo ng Dragon King. Dapat parusahan ng malupit. Isang salita, parusahan. Hindi ba siya ang manugang ng Chin family? Wala talagang ganon. Siya ay isang taga-bundok na magsasaka. Paano siya magiging karapat-dapat? Ang aking perlas sa palad sa Chin family. Kanina lang, ilan beses niya kayong niyurakan. Hindi namin siya mapapahiya hanggang sa umiyak at mamatay. Paano natin siya papapasukin sa pintuan ng Chin family? Ang aming Chin executive ay, sa harap ng lahat ng tao, nilabag ang kasunduan. Mula ngayon, ang aming Chin executive ay wala nang kinalaman sa kanya. Alipin. Bakit hindi ka magmadali at aminin ang iyong pagkakamali? Ye Chingcheng ng Xian Group. Ikaw ay huli. Lakas ng loob. Naglakas loob na tawagin ang pangalan ng dalagang maganda. Mayroon. Putulin ang binti ng asong ito para sa akin. Miss Ye. Ye Chingcheng ng Xian Group. May pagkakamali, walang parusa. Mister, patawarin mo ako, Ginoong Luo. Diyos ko. Oo. Miss Ye, nagkamali ka ba? Nagdududa sa agham. Mister, son, paano mo siya kinaiinisan? Kinaiinisan ka rin niya. Huwag mo na akong utusan. Hindi. Para sa mga taong walang alam, naglalakas loob na mag-isip ng walang basehan. Ang pagkakakilanlan ni Ji Luo, dahil sa inyong pamilya Chin. Mali ba ang inyong iniisip? Kaya ang 2 bilyong puhunan noon, ikansela na lang. Bakit, Ginang, Ye? Maraming beses na, pinapakiusapan akong iligtas ang iyong tagapagligtas. Gusto niyo pa akong mag-invest sa inyo. Wala namang kinalaman kay Mr. Luo. Kung wala lang akong gagawin mamayang gabi, ang inyong pamilya Chin, wala nang dahilan para mabuhay pa. Ano? Siya ang iyong tagapagligtas. Pakiusap, patawarin si Mr. Luo. Invested ng Xian Group. 2 bilyong puhunan. Totoo bang may kinalaman siya? G. Chin. Kamakailan lang, ininsulto natin si Robin. Ginang, ay, maghihiganti ba talaga siya sa atin? Talagang malaking pagsubok ito. Ginang, Ye, nagkakamali kayo. Kanina lang, itong si Robin ay kapareho ng ating Lanlen. Sila ay nag-aaway lang. Huwag po sana kayong magkamali. Sige na, bilisan mo. Hintayin ang paghingi ng tawad ni Robin. Kailangan ko siyang humingi ng tawad. Kung hindi,
Papayag ka bang mawala ang 2 bilyong puhunan? Robin, paumanhin. Mas malakas. Paano mo tinawag ang paglabag kanina? Sundin mo na lang ang sinisigaw ko ngayon. Robin, paumanhin. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw rin ang nagpasya sa kasal. Ngayon, sa harap ng lahat, idinedeklara ko, mula ngayon, wala na akong koneksyon sa Chin family. Tara na. Huwag kang umalis, Xiao Luo. Ang pamilya mo at ang pamilya ng Chin. Pero may kasunduan ng kasal. Kailangan mong iligtas kami. Lan, alam na niya ang kanyang pagkakamali. Ikaw ang magbigay. Sabihin mo sa akin ang tungkol dyan, Monsieur. 200 bilyon na puhunan. Ibalik mo ito sa aming pamilya, Chin. Ako ay isang taong walang pamilya. Isang pulubi sa kalsada. Wala akong ganoong kalaking reputasyon. Tanungin mo si Cao Xiao. Ang pamilya Chin ay nakagawa ng kasalanan kay Ye Chingcheng. Wala silang 100 bilyon na puhunan. Nakatali sa kanila ngayon. Hindi ba't ito ay panliligaw sa kamatayan? Monsieur, Mr. Robin. Dati, masyado akong bulag para makilala ang Mount Tai. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Simula ngayon, kami sa aming pamilya ng Cao, ititigil ang lahat ng kooperasyon sa Chin family. Hanggang sa iyong pagpapatawad sa pagkakasala ng Chin family. Cao Xiao, ikaw, kami sa aming pamilya ng Zhang ay ititigil din. Ang lahat ng kooperasyon sa Chin family. Kami sa aming pamilya ng Zhang ay ganoon din. Paano ninyo magagawa ito? Ano ang gagawin natin dito? Matagal nang sinabi. Sinabihan ka na huwag gawin iyon. Ngayon, okay na. Wala na kayong lahat sa Chin family. Tapos na, ito na ang wakas. Chin Lan. Ang natatanging tunay na dragon ay nasa harapan pero hindi napapansin. Payo ko sa iyo, umalis ka na sa Beijing habang maaga pa. Kung hindi, ang pamilya Chin, kahit na ngayon ay nakatakas tayo sa panganib, sa mga darating na araw, ay mahuhulog tayo sa malalim na bangin dahil sa iyo. Robin, may koneksyon ang 2 pamilya natin. May ugnayan tayo dati. Tulungan mo kami. Pakisave kami. Pwede ba? Galit ka na. May pinagdadaanan siya. Cao Xiaojia, ibalik mo sa akin ang jade pendant. Kung hindi, ang pamilya Chin. Oo, okay, ibibigay ko na sa'yo ngayon. Noon, ako'y nagkamali. Cao Xiaojia, hindi ba't ito'y paghahanap ng kamatayan? Cao Xiao, ang pamilya Chin ay nakagagalit kay Ye Chingcheng. Ibalik sa amin ang aming pamilya Chin. Oo nga, hindi ka ba natatakot na sisihin ka ni Miss Ye? Isang peking jade lang iyan. Nabasag na, wala nang magagawa. Bukod dito, pagkakakilanlan ni Miss Ye, ay peke rin. Ano? Peking-peking. Tama, kakakuha ko lang ng balita. Si Mr. Ye ay may malubhang karamdaman. Nangangailangan ng tulong medikal sa iba't ibang lugar. At alam nating lahat, si Miss Ye ang pinakaanak. Paano naman mangyayari ito sa panahong ito? Bakit bibigyan mo ng atensyon ang basurang ito? Ano? Ang gobernador ng Timog ay paparating na. Ang tapang naman ng dalawang ito. Sa lahat, mayroon akong natanggap na balita. Hanggang saan umabot ang pag-unlad? Ano? Gobernador ng Timog. Siya nga, Gobernador Chi. Hindi lang siya ang pinakamataas sa kapangyarihan sa South Province. Siya rin ang presidente ng National Health Insurance Association. Guest din siya ng Galaxy Group. Hintayin siyang dumating. Hindi lang matutuklasan. Ang pagkakakilanlan ni Miss Ye, ang trick ng cold rain ng libo-libong taon, ay magiging walang kabuluhan. Alam mo ba, kahit pa dumating ang iyong miraculous healing, kayo lang ang parurusahan. Walang hiya. Alam mo ba, batay lang sa isang salita mo, kahit patayin kita sa harap mo, ang buong Southern Province, wala nang ibang magtatanggol sa iyo. Kung sasaktan mo si Mr. Luo kahit isang buhok lang, ako mismo ang maglalagay sa wakas sa iyong pamilya. Walang patawad. Sinong ini-intimidate mo? Sumugod. Ibaba mo sila para sa akin. Maghintay sa hatol ng governor. Naghihintay sa hatol ng gobernador. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Luobin. Ang mga ginawa ngayong araw. Kahit mamatay, mahirap nang magpatawad. Pero dahil sa samahan ng 2 pamilya, dahil sa dating pagiging magkaibigan, kung lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, pwedeng ipagbunyi kita ng hindi mamamatay. Huwag kang magpakita ng kabobohan. Walang kabuluhan. Ikaw, halika, halika, halika. Ano ba ang sinasabi mo sa kanya? Naglalaro ka lang ng butiki sa ilalim ng balon. Wala talaga akong alam. Ang pangyayaring ito ngayon, wala nang ibang magtatanggol sa iyo. Buong lalawigan ng Timog, paulit-ulit sa harap ko. Nilalay ko ang aking sarili. Talagang gusto niyo nang mamatay, pamilya Chin. Tama ang sinabi ni Cao Xiao. Marunong ka talagang umarte. Magkano ba ang binigay sa'yo ng batang ito? Pinapasok kanya sa eksena. Walang hiyang. Maglalabas ka pa ng walang kwentang salita. Simula ngayon, wala ng Chin family si Hai Cheng. Anong pinapanggap-panggap mo dyan? Siya nga itong walang kwentang tao. Artista na binayaran mula sa labas.
Talagang inaakala mo siya. Gobernador Chi. Wala nang Qin family si Haicheng. Nakakatawa talaga. Sandali lang. Hintayin ang gobernador. Wala na kayong lahat. Saan ka kumukuha ng lakas? Ito ang totoo. Iyon nga. Hindi mo maaaring abutin ang walang hanggan. Pinapayuhan ko kayong magpatuwad agad. Baka sakaling masaya ang aming dalaga. At ililibing kayo ng magkasama. Pabagsakin mo siya at patawarin. Deserve mo din. Sobrang tapang. Kung ganyan mo talaga gustong mamatay, ako ang magbibigay sa iyo ng kaganapan. Bumalikat ka ng kanyang buto. Gusto kong makita ang kanyang buto. Pareho ba sa kanyang bibig? Parehong matigas. Gobernador ng Timog Lalawigan. Si Qi Shenhai ay dumating. Ang mga subtitle sa Mandarin ay ibinigay ng komunidad ng Amara.org.